Chairman, last week nga po kasama namin dito sa programa si Sec Manny. Sinasabi niya, ito pong EDSA rehabilitation will be done in segments. Magsisimula po ito sa Marso. Anong bahagi po ng EDSA ang uunahing gawin ngayon pong paparating na Marso? Well, magpiplano pa po ang DPWH kung anong segment ang gagawin for a particular period. So, yan naman po ay i-coordinate sa atin kasi I understand parang for award pa lang yung pong kontrata. So, i-discuss po yan sa contractor kasi meron pong mga segments na kailangan pang i-reblock. At tapos po, pag natapos po yung mga reblockings na yan, ay lalatagan naman po ng asfalto. So, in a week or two daw po, magmi-meeting kami para i-finalize yung traffic management plan according to doon sa work schedule na gagawin po ng DPWH at noong pong mananalong kontraktor. Kasi sa mga nauna pong pahayag, sinasabi meron na daw southbound area ng EDSA ang Yes, yun posible po pong ang unahin on uunahin. March. Yun po ang uunahin na gawin, southbound. Magsisimula po yan sa March. Pero as to particular segment at kung kailan yung gagawin yung per segment na yan, for finalization pa po yan. So magkakaroon po kami ng coordination meeting in a week or two para po ma-finalize naman po yung traffic management plan per area na gagawin. Oo, so hindi pa po final kung saan exactly sa southbound ang EDSA at kung kailan sa March ito sisimulan. Chairman, we are on the second week of January. Kung January po ngayon at March magsisimula ito, enough po ba na oras yon para sa gagawin naman na mga alternate routes or kung anumang iba pang plano ng inyo pong ahensya tungkol dito sa traffic congestion na mangyayari pag nagsimula na po yung EDSA rehabilitation? Yes, meron naman po tayong mga 1 month to inform the public yung regarding these works. Meron naman po tayong mga mabuhay lane in and out of EDSA. Tulad po nung ginawa nating pagsasara dyan sa Kamuning flyover, ganun din po gagawin natin. Per segment po, i-divert natin yung traffic, then balik po ng EDSA after po nung segment na ginagawa. So ganyan din po ang ating gagawin dyan. Kaya nga po, kailangan namin malaman yung schedule ng paggawa per segment para maplano po namin mabuti at makapag-deploy po tayo ng mga tao, ma-inform po din ang publiko regarding these works